Yo, what's up guys? This is Kimmerman from Kimmerman Campus Studio. At ito na naman tayo sa ating host for this month of April 2025. At ayan, ready na ba kayo sa Holy Week? So ako, ready na ako. Ito na oh. So natatakpan na naman ang aking mukha ngayong Holy Week. Kaya guys, simulan na natin ng mabilis itong ating host for April 2025 at mostly ang mga nabili ko ngayon ay puro made in China. So, hindi na ako masyadong nagbabanday ngayon dahil natuwa talaga ako sa mga Chinese model kits, especially the van. Aside sa napakamura, napaka-challenging i-build. So I have here, umpisa muna tayo sa mga originals natin, sa mga made in Japan bago tayo dumako sa made in China. So made in Japan, I have here my first model kit from Bell Fine, and this is I think one of the super robot anime sa Japan, pero hindi na ako familiar dito but natuwa lang ako sa itsura nito na ganda kasi para siyang para siyang maliit na super robot, or yung scale, yung scale niya maliit, so parang makakasilaki lang ng mga Gundam F91. And nagustuhan ko siya, itong Go Shogun. Hindi ko alam hindi ko pa napapanood to. Siguro after kung tapusin yung pinapanood kong Dragon Ball, manonood ako nitong Go Shogun na to. So ganda. So Go Shogun from Bell Fine. This is a no-grade model kit or non-scale model kit. Pero yung height na ito, as per reviews na nakita ko sa YouTube, this is about 16 or 17 centimeters in height. So excited akong buuin to after kong mabili kasi ang ganda tingnan niyo yung design niya, ang ganda, di ba? Super robot siya, or yung mga kasabayan nila Voltes 5, something like that. Kaya binili ko na. Okay. So my first ever Bell Fine made in Japan. Okay. And let's go with the Bandais. I have here two Bandai kits. Reborn 100 Vigna Gina. And yep, ang tagal ko rin itong hinanap. And thank you sa Ichiban Hobby dyan sa Malaysia for selling this to me at an affordable price. Honestly, meron to dati sa meron to dati sa Toy Town, pero nakaligtaan kong bilhin before. That was a year ago. Nag-sale nga ito ng parang 1,300 plus lang. Then nung na-miss ko siya, wala na, overpriced na yung mga nakikita ko. And this one, I bought it around 1,400 kay Ichiban Hobby. So pinatos ko na kasi medyo rare to find na rin. Or kung mag-reprint man at mag-sell si Toy Town, sunggaban nyo kaagad. Okay, Vigna Gina Reborn 100. Nabili ko kay Ichiban Hobby. And Go Shogun, by the way, Go Shogun is, I bought it from Japan Bridge, if I'm not mistaken. Yes, Japan Bridge. Thank you very much. And I bought it around 3,500. So medyo mahal ito Ang usual price makikita mo ng Go Shogun is around 3,800 to 4,000. But this one, I bought it only for 3,500. So okay na, pinatos ko na. Then next na Bandai natin dito is Zigok. Ayan. Actually, ayoko talaga ng mga antagonist kit. But since I like Char Aznable, isa sa mga idol kong characters, binili ko na tong Zigok niya once I saw it from Toy Town, or is it Toy Town? Yes, Toy Town ko nabili. I bought it around 1,300. So nag-sale. And nagsisale pa ito. Umabot pa ito ng 1,200 plus. So bilhin nyo na habang bumababa yung price.
So from 1,300, yes, nabili ko mga ganong price. So Zigok by Char Aznavour. Yan, from Bandai. And this is mga ano na rin, mga lumang kits na rin, 2003. Pero para sa akin yung mga Zeon kits parang hindi naluluma compared sa mga protagonist kits. Pag nakakakita ako ng Zeon kits kahit 2003 model yung release, parang feeling ko bago pa rin. Compared sa mga protagonist kits, parang ang luma kagad nila tingnan. Pero this one parang timeless since this is Char Aznavour kit, para sa akin parang timeless siya. Okay, so Char Zigok. And so, dako na tayo sa mga Chinese model kits here. I have here my Daban Astray Red Frame Mars jacket that I bought from Mech Player. Yes, Mech Player here. Actually, this parang sinasabi nila na wala pa nitong version na ganito sa Bandai. And before I was yung nag-hesitate akong bilhin. Kasi parang ayoko ng dabat pa nung una kasi. So I am hesitating to buy this 8807 model kit nila kasi nga medyo purist Bandai pa ako nung araw. So I chose the flight mode, yung P Bandai ng Astray na medyo may kamahalan. I bought it around mga 5,000 siguro dati. Pero nung nagustuhan ko yung mga Bandai, mga Daban model kits, now I'm searching Daban model kits. So thank you Mech Player for selling me this at around 1,500 pesos. And yan, murang-mura. Mars jacket to. Red, Astray Red Frame. So, ang ganda. Based on mga reviews na napapanood ko, ang ganda daw ng kit na to. Kaya binili ko na. Pinatos ko na since I am already a Daban collector. And the next Daban natin dito is I have the 6609. So, this is Daban Dual Gundam, which is one of my hindi naman sa favorite, parang napoprospekan ko na kit sa Gundam Seed kasi medyo may pagka-realistic yung dating ng model kit na to aside from the Buster Gundam. So Buster Gundam is my favorite. Yun talaga pinagusto ko sa Gundam Seed since ito yung kit na medyo malapit sa reality. So yan, walang halong pagka-Santa Cruzan. Pero itong Dual Gundam is the next from Buster Gundam na gusto kong kit. So I had a hard time looking for the Bandai one before. So when I finally decided to get the band kits, isa na siya sa mga inuna kong kunin or prioritize bilhin kasi mura lang siya. So I bought it from actually parang kaduda-dudang seller nung una to kasi dalawang kit lang ang binebenta niya, yung ito Dual Gundam and yung kay Atron Zala na ano nga bang Gundam yun? Aegis Gundam. Dalawa lang yung kit na binebenta niya. Pero ayun, sinapalaran ko bumili sa kanya, so I bought it around 1,400 plus. Siguro medyo mahal pa kasi mura lang ito. Pero still, okay naman. Nabentahan niya ako noon. Flash ko na lang dito kung anong pangalan ng shop niya. Actually, nalimutan ko Pero at least, thank you seller ha. Thank you for being a good one. So hindi ka scam, hindi ka tawag dito, hindi ako kumbaga na-fail hindi mo na-fail yung trust ko. So thank you very much for selling this to me at an affordable price of 1,400. So Dual Gundam. So dapo tayo naman kay 8817 Super Gundam. So I bought it from Hobby Wang or kay Hobby King. This is Hobby 168. Sorry, 168. Yep. Hobby 168. So I think Hobby Wang din to Isang shop lang naman to daw as per yung tindera ni Hobby Wang. Okay, so 8817 since I'm really a fan of Gundam Mark II.
And yes, this is one of the variants, which is piloted by Emma Sheen's Gundam Zeta. So yan, 8817 binili ko para mayroong Gundam Zeta series. Kasi trip na trip ko yung Super Gundam. Gandahan ako dun eh. So yan, binili ko na from the band. And yep, may comparison review na nga ako nito. Actually, ngayon ko lang to flinash for the overhauls. Pero pagkatanggap ko nito, binuo ko na eh. So yan, nauna na nga yung build ko nito. Meron na akong comparison with the Bandai one. Okay? Okay, I have here next this Ultima Toys. So this is Ultima Toys. Parang fusion ni Barbatos at ni Ryujin Maru from Machine Hero Wataru. Actually, again, kaduda-dudang seller na naman to tingnan sa Shopee. Pero 5-star naman siya. Yes, I think 4.8 or 4.9 stars, something like that. And yun nga, medyo sugal lang ako bumili sa kanya nito. But fortunately, nung dumating is kumpleto naman at ayos naman yung mga parts, kumpleto runners. So thank you seller. Ang pangalan kasi niya sa Shopee is alphanumeric. So parang kaduda-duda, di ba? Pero may nakita akong good reviews kasi sa kanya, kaya nakipagsapalaran akong bilhin. So yan, Barbatos X Ryujin Maru to. Parang Dragon Pill, Golden Dragon Pill, something like that. Ganun yung title niya. So ang ganda ng box na ito actually, parang siyang treasure chest eh, yung mga design. Tapos ito sa likod, yep, Chinese siya, Chinese. So, scan nyo na lang yan. Kung gusto nyo i-scan yung barcode na yan para makita nyo kung legit. Yan. Okay, tumataas na naman yung ating Gunpla Tower dito. And meron tayo ditong Fruity Robo. Yes, Fruity Robo from Mandarin Berserker. Natuwa ako dito eh. Ang galing kasi itong model kit na to is yung parang siyang mga maliliit na mecha tapos mga fruits sila. At I think this is original anime sa China. So Chinese anime to na mecha anime. Kaso hindi tayo makapanood kasi ng Chinese anime. Pero ganda kasi marami tong variants. And magko-combine sila to transform into a big mecha, malaking robot. So kung nakompleto mo yata yung 6 na ganito, and by the way, this is number 3. Kung nakompleto mo yung 6 na ganito, magkakaroon ka ng malaking mecha robot na puro Fruity Robo, di ba? This company here, same nung gumawa dun sa Kynar Norma. So Kynar Norma is naman pala, legit company, yung Alpha Models. Akala ko yun lang ang product nila, pero meron pala sila ito, yung Fruity Robo. So 6 yun, 6 na Fruity Robo sila na pag nag-combine magiging malaking mecha. And yes, ang ganda. Ang pinili ko lang muna itong number 3, yung kulay orange, kasi I love color orange sa mecha kit. So para maiba naman. Yung iba kasi yung Pineapple Robot, tsaka ano pa ba yung iba? Common na yung kulay purple, kulay green, kulay yellow, kulay pink, something like that. Pero ito para sa akin, ang cute kasi ng orange eh. Pangbasag ng ng monotonous color ng model kit. So I bought this Fruity Robo Unit 3. And my holy grail here, by the way, Mech Player, nabili ko to kay Mech Player PH. Number 3, or my holy grail here, is this the band 8819. This is your Jagdoga from Char's Counterattack. And ang ganda ng box niya. Actually, yung mga dabal is yung mga number codes lang yung box nila yung kulay gray. But this one, meron na siyang box art. Yun nga, sabi nga ni BB Troops. By the way,
DB Toy Hunter, sabi ni DB Toy Hunter pala is baka ano nga ito kasi mga new reprint na to kaya may box art na. Shout out DB Troops, DB Toy Hunter, yan sa mga team kabuo. Shout out sa inyo dyan palahat. Thank you so much for adding me din sa group. And yes, ang ganda nito. Ang ganda nung gusto ko yung kulay nito eh. Ang ganda kasi ng kulay nitong Jagdoga. Yung kay Yunai Gus yata. Dalawa to yung kay Quest Paraya. Tapos ito yung partner niyang villain din sa kwento. Yung kay Quest Paraya kasi pangit eh. Gusto ko sana yung model niya kasi medyo bida-bida siya. Yung talaga ng antagonist. Kaso yung kulay ni Quest is pangit, red tsaka white lang. Unlike ito, lamig sa mata ng kulay. Yung yellow tsaka itong bluish green. So, ang ganda ng box niya. Ang laki. At may box art na. Yung box art na, di ba? And finally, meron na naman tayong mecha model from Orange Cat Industry. Again, kay Mech Player ito. By the way, ito pala I bought it from Hobby King. Yes, this is from Hobby King or kay Hobby Wang. Thank you so much, Hobby Wang. Ito from Mech Player again. Style of Niam High or Niam Hin, whatsoever. So this is the third kit from the Super Robot Heroes, I think. This is Super Robot Heroes from Orange Cat Industry. So this is their third installment, and this is your Niam Hein, yung melee combat expert from their team. And yes, ang ganda ng kulay kasi nito. Gusto ko yung black and gold combination. And this is a melee weapon user. So wala siya ibang weapon aside from the beam saber tsaka yung katana niya. So yes, may mabubuo na naman tayong bago from Orange Cat Industries. So this is my April overhauls. And thank you so much for watching this reveals. Na-blanco ako dito. Kasi nakita ko yung tattoo ng aso. Ayan, may tattoo siya eh. Nakita ko yung tattoo dito. Okay, so thank you so much for watching this. At yan, ready na ako sa Holy Week build natin. And see you next time. And again, shout out dyan sa mga tropa natin, DV Troops, Rizal Gampla Builders, yan, Team Kabuo. Thank you so much. Good night, God bless, take care, happy holidays, and happy Holy Week. Kimmerman from Kimmerman, Zomba Studio saying good night, God bless, take care. Bye! Auf Wiedersehen, masalamat, paalam sa inyong lahat. Bye! This is my dog, his name is Lucky. Lucky na pala.